So today is my last full day here sa Japan. And ang ganda ng weather, ang clear ng sky compared kahapon na medyo nagbulan tapos medyo cloudy. Kung nagising ako ng mas maaga, siguro matutuloy ako either sa Mount Fuji or sa Kamakura kasi gusto kong puntahan yon. I think kaya ko pa naman ngayon, I'm not sure, pero ang main goal or target ko ngayon is makapamili ng mga konting pasalubong. I know hindi siya kasama sa plano kasi wala naman talaga sa plano ko yung bumili ng mga pasalubong. But since andito naman na ako, might as well splurge a little. And hindi naman sobrang bonggang pasalubong like yung nangyari nung February, nung last na punta ko dito. So, medyo may onting pasabay. Tapos, siguro yung mga skincare ko, bibili ako ng mga skincare ko, especially sa mga bath essentials kasi ang ganda-ganda nung nabili ko before sa Ion na department store ata yun. But yeah, yun naman yung main goal ko for today. And kailangan ko rin kasi tansyahin kung kailangan ko bang mag-check-in, mag-additional ng baggage. Kasi kung lalagpas ako ng 10 kilos, definitely kailangan ko i-check-in yun. And mas mura kung dito ko palang gagawin na sa Japan ako kaysa pag ando na sa airport. Mas mahal. So, yun yung mga bagay na tinatansya ko. And the last couple of days, I think nagawa ko naman yung mga gusto kong gawin. And nabili ko naman yung mga dapat kong bilhin. Nakabili tayo ng laptop. Tapos itong DJI Pocket 2 na exclusive combo nabili natin. Bumili rin tayo ng charger na Anker, and kung hindi siguro nakabili ng power bank sa Taiwan, siguro dito ako bibili ng power bank na Anker kasi I heard and I've read some reviews about it. Maganda daw yung brand na yon. Para yun yung goal ko, yun yung number 1 sa list ko na gagawin ko kasi it's way cheaper compared sa Pilipinas. So malaki na rin yung natipid ko. And habang nandito na ako, minsan iniisip ko, sayang yung pera. Pero hindi na ako sure kung kailan ako makakabalik dito. I'm not sure kung sa next application ko ng visa is ma-approve ako or hindi. So gawin na lang yung pwede natin gawin at this moment, and habang na-approve tayo ng visa. Kasyat ko nga yung mga pinsan ko para na-amaze sila kung paano ako nakapag-travel. Tapos sabi ko sa kanila na budget travel to, as in DIY to. Hindi ako nag-stay sa mga bonggang hotel, nasa capsule hotel ako, pero I make sure na yung capsule hotel na tinutuluyan ko is talagang nag-review ako, nag-research ako, napanood ko sa YouTube or either TikTok or sa Instagram, kasi at least I know how it feels kung andun na ako, nilalagay ko yung sarili ko. Tsaka may mga may mga non-negotiables ako kapag humahanap ako ng capsule hotel. Pero kung halimbawa group naman kami ng mga friends ko, syempre mag-hotel na lang kami kasi mas mura nga naman yun at saka magkakasama kayo. Kasi may mga pros and cons kapag mag-stay ka sa capsule hotel. But so far, I'm enjoying naman. Apat na capsule hotel na ako. 2 sa Japan before, yung unang punta ko, and then ito ngayon, and then yung sa Taiwan ko, capsule hotel din yun. So, at least I have some experiences na I did some reviews about it too. Nasa blog ko siya. Ang blog ko ay heyitsjonna.com. I write everything about my experiences when it comes to solo traveling in a budget. Kasi I'm a corporate employee who travel not only for leisure but for healing, self-discovery, and growth. So, ayun. Sobrang daldal ko na anong oras na dito pa rin ako. But I just would like to take a moment. Ayoko naman yung nagmamadali. Kailangan pumunta ng ganito. Buy ganito. Kailangan ko ng... Basta meron akong nakaplan sa itinerary ko na hindi ko naman talaga super na sinusunod. I'm good with it. At least magkaroon lang ako ng direction kung ano yung magiging takbo ng araw ko. And then I'm good. And I think itong travel na to, parang na-fulfill niya yung mga bagay na hindi ko nagawa sa unang punta ko. So, I'm very happy about it. Alam nyo, nag-e-edit ako ng mga videos kagabi, and then napansin ko,
yung portion ng mga video, may dark, kasi iba naman sobrang ilaw. Like, ito ngayon, I think, sobrang ilaw niya. Sobrang, hindi ko kasi pang alam kung paano kontrolin yung, para mabalance yung lightning and yung background and all. So, I to lightning. Pagpasensya nyo na kasi hindi ko talaga alam. Hindi ko pa alam kasi hindi ko pa talaga inaalam. Well, anyway, hindi naman ako like vlogger na talagang vlogger kagaya ng mga napapanood niyo sa YouTube. Ang akin lang kasi is I'm trying to document my travel kasi it's just something that I have to look back kapag medyo matanda na ako, and if ever na may gusto akong balikan doon sa trip na yon, kung ano yung nagawa, yung mga memories, and basically gusto ko i-preserve yung mga memories. I hope you see how beautiful it is right now. Diba? Sobrang clear. Siguro kung ganito ka-clear yung weather kahapon sa Tokyo Observatory, malamang nakita ko yung Mount Fuji. Kasi from there pwedeng makita yung Mount Fuji. I mean, not the entire or yung malaking portion ng Mount Fuji, but at least you get to see it. So today, pupunta tayo sa Hanazono Shrine and then sa isang shrine or temple na malapit dito. And natatawa ako sa sarili ko kasi ang daming tao. Tapos nagsasalita ako. Lamig kahit mainit. My goodness. So finally narating na natin din yung Hanazono Shrine na dito lang sa may Shinjuku. And hindi siya ganun kalakihan pero maganda. And hindi ganun kadami yung tao. Ewan ko ngayon na dumating ako, walang masyadong tao. And itong notebook na nakita ninyo, sana pala dati nalaman ko na pwede ka mag-purchase ng notebook, and then every shrine or temple na pupuntahan mo, you can ask the office kung meron silang pwedeng i-stamp parang proof na na-visit mo yon. Mahilig din ako magpunta ng mga shrine. Mahilig. Mas gusto ko, mas na-appreciate ko yung pag-visit sa mga temple, sa shrine, kaysa sa mga like animal cafe, mga ganun. So, sana pala nalaman ko dati pa na pwede ka pala mag-purchase ng notebook and then pwede mong i-stamp doon. Hindi ako tumigil hanggang hindi ko nalaman kung ano yung pinapakita notebook ng mga tao. Kasi dito sa may shrine, pwede kang, may pinapakita silang notebook doon sa may office, tapos parang may stamp, gano'n. And then, pwede kang bumili din ng mga amulet. Ayan. So yun, ginawa ko yun. And hopefully this is the beginning of the many shrines, temple na pupuntahan ko sa mga travel ko. Hindi lang dito sa Japan, actually kahit saan. Kahit doon sa Taiwan sana pala naisipan ko yun. But anyways, I'm done here. Bawal dito kumain actually. Kahit within the premises, bawal kumain. Kaya lang sobrang gutom ko kanina, medyo lumabas ako, doon ako kumain. And let me show you around kung gaano kaganda and kasimple yung shrine na to. So the main shrine, ayun din mga Emma doon. Emma. Yung bawat ganyan, merong history na nakalagay or para saan siya, kailan siya na-build, anong nangyari. Mababasa mo yun doon. So yun, gumamit ako ng Google Translate para malaman ko. Yan, yun yung office na sinasabi ko kanina. Diyan ako bumili.
Tapos buti na lang, kasi yung unang nakausap ko ng Japanese, hindi siya marunong mag-English pero nagtatry siya ng best niya para ibigay yung translation gamit yung phone niya. And then buti na lang, mayroon akong couple sila na I think nasa 60s na yon, pero European kasi yung accent nila is parang Polish na may pagka Londoner, gano'n. Medyo may construction na ginagawa dito kaya medyo maingay. Magsasubway na lang tayo. Hindi ko alam kung saan yun, pero sa Google Map, sundan ko na lang. Hindi ko mahanap yung JR line eh, yung Yamanote line. Doon na lang tayo sa Fukutushin line subway. Baka naman mahanap ko yung Shinjuku Station ay Yamanote. Siya rin. Ano tong Marunouchi line. Oh, ito. Hanapin ko na yung JR line. Sabi, walk straight ahead daw. No. So, isa din yan sa mga tips kung halimbawa naliligaw na kayo sa mga ganito. Baba lang kayo or hanap lang kayo ng subway. Tapos, syempre, yung dito sa Japan kasi interconnected naman yung mga subways or mga trains. For sure, di kayo maliligaw kasi ang daming signs doon. Mapababa, tumingin ka sa sahig, may signs. Tumingin ka sa taas, ang daming signs. Hurry kaya ako. I didn't go by myself the first time either. I waited for my friend to come to Tokyo. Ang laki kasi ng baka hindi ko kayang kainin. Grilled cheese, hamburger, curry. Pwede naman na to. So, sige. Oh my God, credit card not available. So, dito tayo magdi-dinner ngayon and hindi lang pwede yung card, pero pwede yung mga IC card and cash, of course. Tapos, binigyan tayo ng ticket. So, ito yung number. In progress and in ready. Siyempre, may lagayan sila ng bag.
It's already 9 o'clock na. Dami pa rin tao. Your attention, please. The train bound for Ikin and Ueno will soon arrive on track number 15. Proceed. Shibuya will soon arrive on track number 2. For your safety, please stand behind the aisle. Alright, we're here. Yan na lang. Open pa yung Matsumoto Kiyoshi pero last night, tonight, nakakalungkot. Next time ulit Japan. It's 22 degrees ngayon. So, tamang lamig lang. Masarap matulog. Masarap magala. Baba ko lang yung mga gamit, tapos pahinga, tapos jems. Kasi nag-jems ako. Tapos punta na ako ng Don Quixote para mamaya pag matutulog. Ready na ako. Gusto ko ready na yung gamit ko. Then, check-in mamaya ng airline. Thank you. We're going to go down. So, tatlo yung elevator. Yun yung pang lalaki. Ito yung pang babae. And then yung gitna, yan yung may access to the first floor. Kasi yung pang men and women, they don't have access to the first floor. Imagine, paano ko pagkakasyahin yan sa check-in, or hindi man check-in, sa hand carry ko. So, and madadagdagan pa yan. So, most likely, kailangan kong mag-add ng prepaid baggage later. 1, 2, 3我把你写的字要自己懂个理，是那么激烈无所而已。我不想写的太过有你，我了解你，因为老了还有念给你听。可是我拉着你手，是否还会在地球和你相处的相拥所有？翻来覆去的简单的又自我留的，把爱你藏在时间胶囊里。记不清的微笑，写不的胡闹，要是无聊也好，但你我都知道，因为在你身边就和你曾做过一样，和你心在每个不同的生不同北方，划过那远方的云彩，无暇的奔驰，在看你淌的泪，我瞬间第一眼让爱变得实现，把你写在第一页经验。我把你写的字要自己懂得个理，是那么激烈无所而已。我不想写的太过有你，我了解你，因为老了还要念给你听。可是我拉着你手，是否还会在你 Guess what kung anong oras na? It's 2 in the morning. At ang ingay ko. Kinakaladkid ko yung luggage. Napabili ako ng luggage dahil puputok yung hand carry ko.
Buti na lang nakita ko to. Super mura niya. Ito na yung pinakamura doon na check-in baggage. 7,990 yen lang. 2,900 yung na-charge sa Gcash ko. Tapos yung pasalubong worth 3,000. Hindi pa nga todo yun. Buti inayos niya ata yung mga pagkain ng sakto dito sa luggage. Inayos talaga yung pagkakasalansan para mag-fit sa luggage. Kaya pa ba? Pero masarap mamili sa Don Quixote ngayong oras kasi walang ganong tao. At least dito sa Shinjuku. Ewan ko sa dito sa may Shinokubo. Ewan ko sa may bandang Shinjuku. Uling silay ko na for now. Shinjuku. I'll be back. But not so soon. Kasi kailangan natin mag-ipon. Kailangan talagang magsipag and kumita pa ng ibang extra income para masustain ang lifestyle. Nasolve na rin yung problema ko. So, ayan. Bumili ako ng luggage tipang isa. Ayan. Sobrang siksik dyan sa may ilalim ng mga inayos ko lang yung sa lansan. Yung dapat flat na flat para hindi mag-uumbok-umbok. And then dito, ang ilalagay ko naman dito is itong mga to. Ito. Tsaka to. Tapos dito, ang ilalagay ko is yung i-hand carry ko lang naman to. So, yung dalawang laptop ko ang ilalagay ko dyan. Ay, salamat. Naayos na siya. So, 3 luggage na yung meron ako sa bahay. Ewan ko na lang kung anyways, I have to finish packing this para it's almost 3 and 10 yung check out. Hindi pa ako natutulog. Super nakakapagod. So, dito na nagtatapos ang araw ko. Ang last day ko sa Japan. And tomorrow, we are flying back to the Philippines. Grind and hipon ulit. But so far, eto na yung itsura niya. Pasalubong, tapos puno yan, tapos ito na yung hand carry ko. Dito ko na ilalagay yung dalawang laptop, and yeah, I should be good to go. Bye everyone, good night.